Okay, so yun na ba? Yun na ba ang kanilang pinagmamalaking Blue Ribbon Committee? Yun na ba ang kanilang pinagmamalaking investigation sa flood control na kanilang isasawalat? Yung kanilang witness na sinasabing 18 ex-marines, yun ang kanilang pasabog ngayong araw. Ginamit pa nila yung Senado sa kanilang mga kapalpakan, kapalpakan na mas sinasabi ko yun kasi talagang pinagpipilitan nila yung kanilang gusto, no? Mas kapaniwala pala yung kwento at yung mga gawa-gawang hindi ako naniniwala kasi dun sa mga pictures. Pwede kasi yung mga pictures na yun may mga ibig sabihin yun. Pero magkakaalaman yan kung itong 18 ex-marines na to ay may interrogate pagdating sa totoong Blue Ribbon hearing sa pinangungunahan ni Erwin Tulfo. Ang pinakamasaklap nito kasi ang dami na lang idinawit na pangalan, Biro mo si Leila de Lima, hindi pa congresswoman. Si Franz Castro na number 1 kumakalaban na sa gobyerno. Alam naman natin yung kalagayan ni congresswoman, dating congressman pala. Okay, Franz Castro. Ito yung mga grupo ng mga akbayan, mga ganyan-ganyan, mga aktivista na talagang bata pa ako, talagang mga nandiyan na sila sa kalsada. Sila talaga yung, kahit sinong umupo ng presidente, sila talaga yung against the government. Lagi. Sila yung para sa akin, matatawag na opposition, Okay. Pati Senator Soto, hindi pa senador, tumanggap na rin. Biruin mo yun. Then si Senator Erwin ba o Rapi Tulfo, tumanggap din daw ng pera. Yung mga binanggit yung pangalan tapos yung pag-deliver sa bahay daw ni Pangulong Marcos, tinanggap ni Congresswoman Sandro Marcos. Biruin mo yun. Si Kong Sandro pa talaga nag-receive. Kung mapapatunayan nyo sana, may picture na si Kong Sandro ang nag-receive doon, may picture pa. Di mas maganda. Mga sakaling makumbinsin nyo pa yung taong bayan. Kaso hindi, gawa-gawa nyo lang yung inyong mga kwento. Yun ang obserbasyon ko. Imbis kasing papaniwala ng kwento ng 18 ex-marines na to, iisipin natin na scripted to. At birain mo, yung mga involved sa pati si Jerbil, Luistro, kasabwat, then si Suarez, kasabwat. Sino ba mga to? Di ba si committee chair to ng Justice Committee ng House, Lower House, si Kong Jerbil Luistro. Then yung isa pang binanggit nilang congressman, isa yan sa complainant na kasama ni Kong Abante, nag-sponsor doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At si Franz Castro, kilala naman natin na anti-Duterte to. So, alam na natin ang ibig sabihin kung anong pinatutunguhan ng scripted na to, na kwento ng panig ni Alan Peter Cayetano. Ginagawa nila ito para sa impeachment talaga ni Vice President Sara Duterte. So, hindi ito para sa korupsyon, sa flood control, kundi isa na naman itong black propaganda against sa mga totoong may malasakit sa bayan at totoong mambabatas. Hindi na to nakakatuwa. Bilang ito ang obserbasyon at opinion ko lang, ha. So, kung anong opinion nyo, bahala kayo. Basta ito ang nakikita ko. Maniniwala sana ako kung yung mga in-involved nilang tao talagang kapanipaniwala. Hindi, bro, mo pa si Jerbil, si Franz Castro, yung isang endorser ng congressman, nakasama ni Kong Abante, diba? Si Suarez ba yun? Nakakatawa. Si Tito Soto, pati si Senator Ping, si Tulfo, idinamay nila. Sino-sino ba bang mga to? Oh my goodness. Ayusin nyo na yung buhay. Huwag nyo na ang kaladkarin ang Senado sa inyong mga pinagagawa kasi talagang sumusobra na. Okay, nawala sa pagka-Senate President to. Sabihin natin, ikaw yung tama na Senate President pero wala kang power sa ngayon dahil may acting Senate President na nakabakante lahat ng posisyon. Ikaw yung dating Senate President dahil ibinuto ka ng kumpletong 23 or 24 senators nung nakaraan. Okay, 24 kasi nandun si Bato. Diba? Senator Bato, pinalabas mo sa kanyang pagkakatago after 6 months na pagtatago. At nandun pa si Senator Jing Estrada. Pero sa ngayon, makukumpleto mo pa ba yung 24 senators? Hindi na, di ba? 22 na lang. 11 kayo, 11 yung minority. So,
ito pa yung bilang na hindi pa nagaganap yung quorum kahapon. So, kaso hindi. Dahil sa ginawa mong pagpapabaya sa inyong tungkulin, inabandona mo yung Senado sa loob ng 3 araw na hindi mo sinususpende ang sesyon. Dapat suspended session. Nag-announce ka man lang para sa lahat ng senador dahil ang sinasabi mo nga di ba, ang Senate nabubuo to ng 24 senators. Dahil sa ngayon, yung isa nagtatago at si Senator Jinggoy hawak ng batas. Okay, di ba? So, inihatid niyo pa sa Sandigang Bayan si Senator Jinggoy Estrada. Pero, dahil hindi kayo nagpakita ng 3 araw sa paghahatid nyo, so kaya ayan, nawala kang suspension announcement sa inyong mga kapwa senador. So, nangyari to. Yung 11 na pumapasok araw-araw, 11 minority senators na pumapasok araw-araw na walang ginagawa. So, sa pangatlong araw nun, pumasok si Senator Chis Escudero at nagdesisyon na kumilos at trumabaho na lang kung ano yung tama. So, yan, yung 11 naging 12. Nabuo yung quorum, nagkaroon ng quorum yung 11 minority. Automatic, naging acting Senate President si Senator Win Gatchalian, nag-preside siya dahil para sa 12 senators na yon. So, nakabuo sila ng quorum. Hindi ako miyembro ng Senado at hindi ako abogado, pero kahit papaano, napakadaling intindihin ang mga ganitong sitwasyon. O diba, kahit sinong eksperto nagpapaliwanag. 22 senators na lang kayo. So 11. Yung 11 hindi makagalaw kasi 11 lang sila. So kailangan ng 12 senators para makabuo ng quorum. So kailangan din ng 13 senators para sa Senate President. Oo, kaya nga acting Senate President lang si Senator Win Pero yung bakante sa mga posisyon na sa mga committee heads ay valid daw po at legal yon. So, ibig sabihin, yung pagiging acting Senate President, Senator Win, siya na talaga sa kasalukuyan. At ikaw, bilang Senate President, wala kang power dahil sa pagpapabaya mo sa tungkulin mo. Kaya, pinagpipilitan niyo yung gusto niyo, pinasok niyo yung Senate ngayon, pumasok kayo. Dahil may gusto kayong patunayan sa inyong mga propaganda na talagang binabaliktad nyo yung kwento sa mga flood control issue na lumalabas na naging chismisa na lang, sa totoo lang ang pinalabasan ng inyong mga kwento. Dahil yung mga 18 ex-Marines, yung mga kredibilidad noon, hindi talaga namin masasabing mapagkakatiwalaan. Sana naman, maging maayos na kasi talagang itong mga to, yung mga gawain nyo kasi mga gawain ito nila Senator Alan Peter Cayetano talagang perwisyon na. Perwisyon na sa bayan mula nung naging Senate President to. Ayaw niya hanggang ngayon, ayaw niyang bumitaw. Okay, sige, ikaw na yung Senate President. Kaso may power ka ba? Iilan na lang kayo, no? Wala pa sa Senator Chis Escudero. 10 na lang kayo kung tutuusin. 10 na lang. Sa 22 senators, 10 na lang kayo. So, sa majority na yung 12 dahil si Senator Chis ay nando na. At retain sa pagiging committee heads on housing si Senator Chis Escudero. Yan. Gusto niya lang trumabaho. Sana ganun din yung iniisip nyo. Magtulungan na lang kasi kayo. Huwag nyo nang isipin yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi iyon ang nakikita namin Sinasabi nga yung 18 ex-Marines ay mga bodyguard ni Vice President Sara Duterte. Kaya, paano natin masasabi na hindi ito talagang simula't-simula pa nang umupo ang presidente? Ito na talaga ang ginagawa niya. Mag-ingay na mag-ingay. Wala talaga kasi kayong kabusugan. Hindi kayo makontento. Ayaw niyong pagtrabahuhin ng maayos. Ang pamahalaan, talagang pinipilit niyong gumawa ng issue. Sinamulan niyo ng bangag-bangag. Ginawa niyo ng video o napunta sa maleta. So, nagtatagumpay ba kayo? Ngayon maleta issue na naman. Hindi naman kayo nagtatagumpay kasi kayo puro lang gawa-gawa. Walang ebidensya. Kahit pasabihin na yung mga picture na yon, patunayan nyo na lang. Hintahin nyo na lang kasi syempre magkakaroon ng interrogation itong mga 18 Marines na to, ex-Marines na to. Syempre kasi hindi naman po pwedeng hindi gagalaw ang administrasyon sa ginagawa niyong mga panggugulo pati si Congressman Sandro Marcos talagang siya pa talagang tumanggap ng pera sa bahay ng presidente. Hindi paniwala to. Sakit itong mga delivery na to na sinasabing tao ni Congressman Saldico. Nakakatawa kasi alam nila kung
magkano yung laman ng maleta. No? Ibig sabihin sila nagbilang kung paano, magkano estimated kung paano nilalaman. Ang galing ha. Talagang matindi to si Attorney Baligod. Siya yung sumasagot para sa kanyang mga kliyente na 18 ex-marites. Ex-marites kasi hindi pa napapatunayan na sila talaga nagsasabi ng totoo. Yun lang. So ayaw yung wala kayong tiwala sa NBI, wala kayong tiwala sa ombudsman, wala kayong tiwala sa mga sa nag-iimbestiga sa batas, sa law enforcement. Kanino kami maniniwala? Sa inyo? Sa mga 18 ex-marines na sirang-sira ang credible. Diba, babata pa nila pero wala na sila sa serbisyo. Ex sila, ex. Ibig sabihin, hindi nila natapos yung kanilang hanggang sa makapag-retirement lang. Mga bata. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung anong kwento naman to, kung umayaw sila or awol, di ba? Sino inuuto nyo? Taong bayan, alam namin yung mga galawang ganito. So, ganun lang. Kung ayaw nyong bumitaw sa kapangyarihan, gusto nyo talaga kayo yung bida o tulad nyo yung kayong pagiging grandstanding kung may mapapapaniwala ba kayo. Nakikita ko yung chat box kanina, flooding, pero makikita mong wala, trolls lang eh. Hindi ka makapag-comment, lalong-lalo na yung UNTV channel. Nakakatawa din, puro heart and like yung lumalabas na wala man lang other emoji images na or yung curious man lang, yung haha-react, walang angry react. So, ibig sabihin, yun? Ibang klase yung live stream ng kanina. Ano ba yung viewers nyo? Totoo ba yun? Ibig sabihin, mga Pilipino, ganon, so 173,000, ganon yung mga emoji, kapanipaniwala. Samantalang pupunta ka sa mga mainstream media, GMA 5.2, hindi naman ganon eh. Bumabalanse yung audience. So, yun, ibig sabihin yung trolls, mapapaniwala nyo pa yung taong bayan sa ganong views, sa ganong viewers. Hindi, akala nyo napapapaniwala nyo, patigilan nyo na.